Sa gitna ng maingay at abalang bayan ng Urdaneta, kung saan nag-uunahan ang mga sasakyan, nagsasapawan ang busina, at nagtatagpo ang mga pangarap at kabiguan ng maraming tao. Patuloy ang takbo ng buhay na tila walang hinihintuang sinuman. Ang bawat hakbang sa kalsada ay may kaakibat na kwento. Kwento ng tagumpay, ng pagod, at ng pangarap na pilit inaabot. Sa ganitong lugar, madalas ay hindi napapansin ang mga buhay na nananatili sa gilid ng lansangan. Tahimik na lumalaban, walang sigaw at walang reklamo. Aming paglalakad ay hindi namin inaasahan na sa isang sulok sa lungsod ng Urdaneta, isang bakanting lote na tila nakalimutan na ng panahon ang aming makikita. Nasilayan namin ang 57 anyos na lalaki, si Tatay David. Tahimik siyang nagwawalis sa bakanting lote na nagsisilbi niyang bakuran. Sa likod niya, isang barong-barong ang nakatayo. Kung matatawag mang tahanan ang isang bahay na pinagtagpi-tagping karton, sako at kawayan. Walang matibay na pader, walang matatag na bubong. Ngunit sa simpleng sulok na ito, ay dito laging nag-uumpisa at nagtatapos ang kanyang bawat araw. Sa aming paglapit, ay marahan kaming pinatuloy ni Tatay David. May bahid ng pagtataka, ngunit walang bakas ng takot. Sa loob ng kanyang tinutuluyan, halos wala kang makikitang gamit. Walang mesa, walang upuan, walang kama, kundi mga karton na iba't ibang hugis at laki. Dito namin napagtanto, ang mga kartong ito ang kanyang kabuhayan. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kaunting halaga kapalit ng isang araw na pagod. Kumusta po kayo ngayon, Tay? Mabuti naman. Kumusta po yung kahapon, yung araw po natin kahapon? Mabuti rin. Everyday po talaga kayo nangangalakal. Mula umaga po. Nabanggit niyo tayo na nilakad nyo mula San Nicolas hanggang dito sa Urdaneta. Ilang araw niyo po yung nilakad tayo?
Tatlong araw. 3 araw. Diretso yun hanggang gabi tayo. Hindi, tigil-tigil. Ngayong Christmas po, mas makukonsidera niyo po ba na ang pinakamagandang regalo niyo ay makita niyo yung pamilya? Gusto niyo po sila makita? Namimiss niyo sila? Namimiss ko na sila. Sana, nasa mabuti silang kalagayan. Ano pong ginagawa niyo pag Christmas? Nagdarasal. Darasal pa rin. Hindi po nawawala yung pananalangin. Ano pong pinagdarasal niyo palagi sa mga? Sana, lahat ng pamilya ko, Ano po? sana lahat ng pamilya ko, mga kapatid ko, pumunta sa langit. Kayo po, gusto niyo din po bang Sa aming pag-uusap, aming natuklasan na hindi pala nag-iisa si Tatay David. Kasama niya sa barong-barong ang 71 anyos na matandang lalaki, si Tatay Pabling. Sa edad na kung saan ang iba ay inaasahang nagpapahinga na, si Tatay Pabling ay gumigising araw-araw upang maghanap naman ng paraan para sila'y mabuhay. Sina Tatay David at Tatay Pabling ay dalawang matatandang lalaking kapwa salat sa ari-arian. Ngunit pinagbuklod ng pangangailangan at pakikipagsapalaran sa araw-araw na buhay. Magkaibang gawain ang kanilang laging umpisa sa bawat pagsikat ng araw. Bakit po mas pinili niyo po manirahan dito sa Singapore? Okay. Kaysa po manirahan kasama ng pamilya? Unang-una, wala ko talagang tirahan. Na nakilala ko yung mga kaibigan ko dito. Dito ka na lang, sabi. Kasi pag ganun-ganun ka na lang, surround ka na lang. You better stay here, kanila. Dito, relax ako. Relax. Hindi naman po masama yung loob niyo sa pamilya niyo tayo. Na hindi Madalas, tumatawa lang ako. Kasi makon ako, comedy. Pero yung comedy about the clown, deep in my heart, I was crying. Yes. Hindi lahat ng clown nagpapatawa. Maniwala ka. Hindi. Maniwala ka. Ano pong sinasabi nila tayo nung nalaman nila dito po kayo nakatira? They are glad. Maano na ako dito, maligaya na ako. At least napalaki ko na yung mga anak ko. Ganun lang. Mga asawa na din po yung mga anak. Oo, meron. Kaya happy na ako eh. Kung wala silang asawa, pwede ko silang kupin. Sino pa nagbibigay ng gamot po? 4 na lang. Sino pa nagbibigay po? Binibili niyo po or Kumisan na humingi ako dyan yung sinusundan mo ko dyan. Mga ganyan. Yun lang.
ay kayo na po ang bumibili tayo ng gamot nyo sa hika. Ha? Kayo na pong bumibili ng gamot nyo sa hika. Hindi, kayo na lang ako para malaman nyo kung magkano ako. Ikaw na lang, hindi, ikaw na lang ako. Kayo na lang ako. Marami akong friends dito. Na friends. Ano naman po tayo yung mga libangan nyo po kapag malaking ginagawa? Nakikipag-kwentuhan. Tapos kung tulog, hindi tutulog, kundi pamuni-muni. Sana may trabaho ka ako. Yun lang. Wala eh. Si Tatay Pabling ay nagkukumpuni ng mga sirang gamit gaya ng mga electric fan, washing machine, o anumang maaari pang ayusin. Kapag walang makumpuni, siya ay tumatambay sa mga lugar kung saan may pag-asang may mag-abot ng tirang pagkain. Sa pagtambay ni tatay sa harap ng mga shop, maswerte na siya kung may magbibigay sa kanya ng ulam. Minsan ito'y sapat, minsan wala talaga. Ngunit patuloy pa rin siyang dumidiskarte para sa sarili at para na rin kay Tatay David. Samantala, si Tatay David naman ang siyang nananatili sa kanilang munting tahanan upang magwalis, bibili ng 1 kilong bigas kung may pambili, nangangahoy ng panggatong at siyang tagaluto kung may mailuluto. Kung wala, ay walang magagawa kundi magtiis muna. Kung minsan ay nagtutungo si Tatay David sa junk shop, dala-dala
ang lumpok ng ibibentang karton. Ilan po yung natanggap nyo, Tay? 50 pesos lang po. Ilang kilo po yun? Hindi nyo na po alam? Tapos yan po yung ibibili nyo ng bigas po. Lahat na po kayo roon? Or hindi po? Lahat na kayo. Paano nga, pati ganun din po yung ginagawa nila sa inyo. Pag may nakabibili sila or pag may bigas sila, ibibigay din, share kayo. Ganun po yung ginagawa. Mula sa napagbentahan niyang karton ay ipinambibili niya ito ng bigas.
nagbibigay kami kay tatay kapag sobra yung pagkain namin dito, siyempre nakakaba kami na minsan kulang po yung pera yan na nandibigay. Kahit pa paano binibigay itong namin, siyempre nakakaba kami. Nakakalagayan niya yan na namumulot ng karton para may pagkain sa araw-araw na. Ang bigas na ito ay para na sa kanilang dalawa ni Tatay Pabling at kakainin nila sa isang buong araw. Pagkatapos ang gawain ng dalawa sa umaga, ay bandang 1:00 na ng hapon sila nakakakain. Pagkatapos kumain ni na Tatay Pabling at Tatay David, sila ay natulog upang makapagpahinga. Sapagkat sa pagsapit ng hapon, muli nilang haharapin ang lansangan. Sa kanilang pagpapahinga, ay dumating si Tatay Romel na isa sa mga tumutulong at nag-aalaga sa kanila. Si Tatay Romel ay galing pa sa syudad ng Baguio na naparito sa bayan ng Urdaneta upang mamasyal at kamustahin ang kanyang pamilya. At sa pamamalagi niya rito, dito niya nakilala sina Tatay Pabling at Tatay David. Nakwento niya na si Tatay Pabling ay nakatira sa isang barangay ng Urdaneta, samantalang si Tatay David ay nanggaling pa sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Si Tatay Pabling ay nagsimulang manirahan sa barong-barong noong namatay ang kanyang asawa, habang si Tatay David naman ay 2 taong nang naninirahan dito, at nagsimula ito dahil umano sa pagtatampo niya sa kanyang pamilya. Mag-aalas 4 ng hapon nang sila ay magising at sa hindi inaasahang pagkakataon, sa paggayak ni Tatay David upang maghanap at mangolekta ng karton, ay siya namang pagpatak ng ambon. Naglibot siya mula sa kanilang barong-barong hanggang sa palengke ng Urdaneta. Basama ng ulan, mas pinili pa rin ni Tatay David ang mangolekta ng karton para maibenta at may pambili ng ikakarga sa kumakalam na sikmura.
tumigil ang ambon, mag-aalas 5 na ng hapon, at nagliwanag ang araw na siyang nagpakintab sa bagharing maladyamante ang kinang, na tila nagsasabing, may pag-asang naghihintay sa bawat paghihirap sa buhay. Pagkatapos ng pangongolekta ni Tatay David ng mga karton, dali-dali siyang gumayak muli at inihanda ang 1 galon ng tubig na walang laman. Sinundan namin siya para makita kung saan siya patungo. Kukuha pala siya ng tubig sa lugar na malayo sa kanilang barong-barong. Sa pagbabalik niya, pasan-pasan na ni Tatay David ang napakabigat na galon na puno na ng tubig. Mababakas sa kanyang mukha ang hirap at pagod
na kanyang nararanasan. Lalong nakatatakot dahil habang tumatawid siya sa kalsada patungo sa kanilang tahanan, maraming sasakyan ang dumadaan. Minsan pa ay nakikipagpatintero pa siya sa mga ito na nakalulusot lamang ng bahagya mula sa posibleng disgrasya. Sa paglubog ng araw, kasabay nito ang paghupa ng ingay ng lungsod. Nagsasara ang mga tindahan, unti-unting lumiliit ang bilang ng mga sasakyang dumaraan sa kalsada, at ang karamihan ay umuuwi upang magpahinga. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may mga buhay na hindi kailanman tunay na nagpapahinga. Habang unti-unting dumidilim ang paligid, si Tatay David ay tahimik na naghihintay hanggang magsara ang isang shop sa tabi ng kalsada, gaya ng gabi-gabi niyang ginagawa. Nang magsara na ito, iyon ang pagkakataon niya upang ilatag ang ilang pirasong karton, ang kanyang pahingahan gabi-gabi. Kung minsan ay natutulog si Tatay David na walang laman ang kanyang tiyan, itinutulog na lamang niya ang gutom kapag wala na talagang makain. Kasabay ng pagtatapos ng araw ng iba, patuloy pa rin ang kanyang sariling laban, ang tahimik, malamig at gutom na bumabalot sa kanya. Samantala, sa barong-barong naman, si Tatay Pabling ay nagsindi ng katol, ang nagsisilbing tagapagtaboy sa mga lamok na tila hindi nauubos. Humiga siya sa kanyang higaan na gawa sa kahoy, kasya lamang sa isang tao at nilagyan ng kapirasong karton. Naroon din ang maliit na unan at ang lumang jacket na nagsisilbing kumot, ang tanging panangga laban sa lamig at gutom sa gabi. Habang ang mundo ay mahimbing na natutulog, sina Tatay David at Tatay Pabling sa kapirasong karton at sa lumang jacket ay patuloy na nakikipaglaban sa bawat sandali ng dilim, dala ang tahimik nilang tapang, pagtitiis at pag-asa. Kinaumagahan, bago namin sila lisanin, nagbigay kami ng kaunting tulong para sa kanilang dalawa. Ayan, Fran. Merry Christmas po! Meron po kaming bigay tayo na bigas, tsaka mga groceries. Mga damit po, for you po. At saka meron po dito yung kumot. May kumot po.
po, tsaka mga damit daw tayo. Tay, may bago ka pong sombrero. Mga May bago pong sombrero. May kumot na rin po kayo dito. Tapos meron pong damit dito. Para sa inyo po. May bigas din tayo. Bitigas din ang mga grocery, tay. Hindi na muna. Gamitin nyo to, tay, ah. Dapat pagbabalik ako dito, makita ko suot nyo ito. Sige po. Ayan po tayo. Uy, huwag niyo pabayan yung mga pag-aaral niyo. Opo. Oh, pasok. Huwag niyo kong tularan. Nakita namin sa kanilang muka ang saya. Bumuhos ang kanilang ngiti at luha ng tuwa. Para kina Tatay David at Tatay Pabling, malinaw ang katotohanan ng kanilang kinakaharap. Ang bahay ay hindi palaging nangangahulugang tahanan. Hindi lahat ng tinatawag na bahay ay nagdudulot ng init, seguridad o pakiramdam ng pagiging tahanan. Sa kabila nito, patuloy silang naglalakbay sa gabi, dala ang tahimik nilang tapang at pag-asa. Ipinapaalala sa atin na ang tunay na tahanan ay gihit pa sa apat na sulok. Ito ay nararamdaman at pinangangalagaan. Isang bagay na kanilang idinarasal lamang, na sana'y magkaroon sila ng tunay na tahanan. Sa mundong puno ng pagsubok at sa buhay na kadiliman ang bawat sulok, may pag-asang darating tulad ng bahagharing nagbibigay kulay at tigaya sa maulap na kalangitan. Tandaan na sa iyong kadiliman, sisikat din ang liwanag. Ngunit sa sitwasyon ni Tatay Pabling at Tatay David, may sisikat pa kayang liwanag. May pag-asa pa kayang darating. Ako, si Joyce Ray Silejano, Ako si Diana Rose Macaraeg. At ako naman si Jonathan Dumlao at ito ang Stories from the Heart. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang